Kailangan matikman nyo. Kailangan kayo tumitikim. Siyempre, sasabihin ko, masarap lahat. Diba? Ngayon, kung kayong makakakain, kayo na rin ang makapagsasabi kung masarap kung hindi. Dahil mahirap magsabi noong masarap, tapos pag natikman ng iba, sabi masarap, pero hindi naman pala. Nakabukas po ang aming kalanan, ang aming lutuan, para nakikita ng tao kung anong pagluluto ang ginagawa niya. 1966 nung aking itayo itong karinderya. Dati po lamesa lang yung turo-turo lang. Parokyano ko po, mga driver. Dahil noon ang jeep na pampasahero, 4 lang. Mga 1966, konti pang masyado ang tao. Dito lang ako sa harap namin. Tapos noong medyo nakikilala na ako, pumasok na ako dito sa loob. Hindi naman po ako nakapag-aral kaya ginamit ko yung karunungan ng nanay ko sa pagluluto. Sabi ko, Nay, magluto tayo ng lutong ulam. Sabi ng mga driver, sarap kayong magluto. Kaya yun, sinubo ko magluto ng mechado. Nasarapan naman po nila yung luto. Noong araw, mahirap lang kami. Mga simpleng hanap buhay lang ang alam ng magulang ko. Tatay ko, karpintero siya. Nanay ko, tindera lang ng isda yun. Marami silang anak. Kami magkakapatid, 11. Noong araw, paramihan ng anak Panahon ng hapon noon, ako nag-alaga ng mga kapatid ko. Kasi ako pinakaati. Ako lahat nagpalaki. Sabi ng tatay ko, huwag ko raw pababayaan itong bahay at talagaan ko yung mga kapatid ko. Talagang ako naman nag-alaga noon. Maliit pa ako, 7 taon. Hindi niya ako pinag-aral. Pinag-alagaan niya ako ng mga anak. Nag-aral ako ng nag-aral magluto para dumami yung nalalaman ko. Bago ako magtinda, inalam ko muna lahat ang gusto ng tao. Ginusto ko itong hanap buhay na ito, kailangan alamin mo lahat. Sa plato, ayoko ng mga plastic. Sa patis, ayoko ng di masarap. Sa mga ingredients ng ulam, gusto ko mga imported. Mga kinukuha kong bigas, maganda yung quality. Ano po yung mga ino-offer niyo po ritong mga ulam? Marami po. Tortang alimasag, rellenong puset, bichado, kaldereta, gulay, mga lutong bahay. Mayayaman pa ang pumunta dito para hakutin lang yung bichado. Pinapakyaw. Kung bumili 3 kilo, 2 kilo, pinakamababa 1 kilo. Ang anak ko 5 lang, isa na sa Amerika. 4 nandito. Ayan, mga anak niya. Yung mga nagsisilbing. Noon, umuunlad na yung negosyo ko. Kapag paggawa naman ako ng mga bahay, lahat ng apo ko, tinira ko doon sa mga bahay na pinagawa. At saka, pinag-aaral ko yung mga pamilya ko. Mga anak nila na hindi nila mapag-aral, pinag-aaral para makatapos din. Yung hindi ko naabot, pinaabot ko sa kanila. Ang napag-aral kong pamangkin, siguro 5. Engineer, bangko, computer. Hanggang ngayon, kahit matatanda na sila, mahal pa rin nila ako. Dahil sa mga pagpapala sa kanila. Tinatanong na naman utang nito. Kasi ang ano ko sa buhay, maging mabuting tao, maging mabuti ka sa kapwa mo, at saka yung legacy mo sa pamilya. Saka walang sasabihin sa'yo yung tao kung hindi mabuti kang tao. Kasi yun lang maipagmamalaki mo. Yung mabuting gawa hindi nagbubunga ng masama. Hindi sinusuklian ng Diyos ng pagpapala. Kasi yung pagtulong mo sa pamilya mo at pagmamahal na binibigay mo, napaka-importante yung buhay ng tao. Dahil mahirap humanap ng magmamahal sa kanila. Pero ako, mahal ko. Kumapit ka sa Panginoon na huwag niya akong pababayaan. Dahil napakarami kong pinakakaya. Ang kahilingan ko lang sa Diyos, huwag lang pabayaan ng mga anak ko itong hanap buhay na to. Mabubuhay silang lahat. Ako po si Aling Meli na may-ari ng Aling Meli's Karinderya. 87 na po. Salamat po sa mga customer na nakakagusto ng aking pagkain. At sila na rin naman ang nagsasabi habang kumakain, ang sarap. Simple lang ang buhay. Napapasweldo ko ng ayos yung mga katulad. Gusto nila yung pamamalakad. Hindi magtatagal yan. Hindi ako mahigpit sa pera. Hindi ako pala utos. Basta tinuturuan ko lang sila. At saka kahit sa mga anak. Halos di sa akin tumanda yung mga katulad. Masaya na sila doon sa ginagawa kong pagmamahal sa kanila.
Kung hindi mo sila mahal, iiwanan ka niya. Naanyayahan ko kayo dito sa aking munting tindahan. Tikman ang aking recipe mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Araw-araw bukas, Pasko lang ang hindi. Sa Bonifacio Street, Barangay Flores, Malabon. Gusto niyong umorder, meron kaming landline 82816316. Tarachi, punta kayo dito sa aking munting tindahan, Aling Melis Karinderya. Kailangan matikman nyo. Kailangan kayo tumitikim. Siyempre, sasabihin ko, masarap lahat, diba? Ngayon, kung kayong makakakain, kayo na rin ang makapagsasabi kung masarap kung hindi. Dahil mahirap magsabi noong masarap, tapos pag natikman ng iba, sabi masarap, pero hindi naman pala. Nakabukas po ang aming kalanan, ang aming lutuan, para nakikita ng tao kung anong pagluluto ang ginagawa niya. 1966 nung aking itayo itong karinderya. Dati po lamesa lang yung turo-turo lang. Parokyano ko po, mga driver. Dahil noon ang jeep na pampasahero, 4 lang. Mga 1966, konti pang masyado ang tao. Dito lang ako sa harap namin. Tapos noong medyo nakikilala na ako, masok na ako dito sa loob. Hindi naman po ako nakapag-aral kaya ginamit ko yung karunungan ng nanay ko sa pagluluto. Sabi ko, Nay, magluto tayo ng lutong ulam. Sabi ng mga driver, sarap kayong magluto. Kaya yun, sinubo ko magluto ng mechado. Nasarapan naman po nila yung luto. Noong araw, mahirap lang kami. Mga simpleng hanap buhay lang ang alam ng magulang ko. Tatay ko, karpintero siya. Nanay ko, tindera lang ng isda yun. Marami silang anak. Kami magkakapatid, 11. Noong araw, paramihan ng anak Panahon ng hapon noon. Ako nag-alaga ng mga kapatid ko. Kasi ako pinakaati. Ako lahat nagpalaki. Sabi ng tatay ko, huwag ko raw pababayaan itong bahay at talagaan ko yung mga kapatid ko. Talagang ako naman nag-alaga noon. Maliit pa ako, 7 taon. Hindi niya ako pinag-aral. Pinag-alagaan niya ako ng mga anak. Nag-aral ako ng nag-aral magluto para umami yung malalaman ko. Bago ako magtinda, inalam ko muna lahat ang gusto ng tao. Ginusto ko itong hanap buhay na ito, kailangan alamin mo lahat. Sa plato, ayoko ng mga plastic. Sa patis, ayoko ng di masarap. Sa mga ingredients ng ulam, gusto ko mga imported. Mga kinukuha kong bigas, maganda yung quality. Ano po yung mga ino-offer niyo po ritong mga ulam? Marami po. Tortang alimasag, rellenong puset, bichado, kaldereta, gulay, mga lutong bahay. Mayayaman pa ang pumunta dito para hakutin lang yung bichado. Pinapakyaw. Kung bumili 3 kilo, 2 kilo, pinakamababa 1 kilo. Ang anak ko 5 lang, minsan nasa Amerika. 4 nandito. Ayan, mga anak niya. Yung mga nagsisilbing. Noon, umuunlad na yung negosyo ko. Kapag paggawa naman ako ng mga bahay, lahat ng apo ko, tinira ko doon sa mga bahay na pinagawa. At saka, pinag-aaral ko yung mga pamilya ko. Mga anak nila na hindi nila mapag-aral, pinag-aaral para makatapos din. Yung hindi ko naabot, pinaabot ko sa kanila. Ang napag-aral kong pamangkin, siguro 5. Engineer, bangko, computer. Hanggang ngayon, kahit matatanda na sila, mahal pa rin nila ako. Dahil sa mga pagpapala mo sa kanila, tinatanong ng mga utang nito. Kasi ang ano ko sa buhay, maging mabuting tao, maging mabuti ka sa kapwa mo, at saka yung legacy mo sa pamilya. Saka walang sasabihin sa'yo yung tao kung hindi mabuti kang tao. Kasi yun lang maipagmamalaki mo. Yung mabuting gawa hindi nagbubunga ng masama. Yung hindi sinusuklian ng Diyos ng pagpapala. Kasi yung pagtulong mo sa pamilya mo at pagmamahal na binibigay mo, napaka-importante yung buhay ng tao. Dahil mahirap humanap ng magmamahal sa kanila. Pero ako, mahal ko. Kumapit ka sa Panginoon na huwag niya akong pababayaan. Dahil napakarami kong pinakakaya. Ang kahilingan ko lang sa Diyos, huwag lang pabayaan ng mga anak ko itong hanap buhay na to. Mabubuhay silang lahat.
Ako po si Aling Meli na may-ari ng Aling Meli's Calendaria. 87 na po. Salamat po sa mga customer na nakakagusto ng aking pagkain. At sila na rin naman ang nagsasabi habang kumakain. Ang sarap. Simple lang ang buhay. Napapasweldo ko ng ayos yung mga katulad. Gusto nila yung pamamalakad. Hindi magtatagal yan. Hindi ako mahigpit sa pera. Hindi ako pala utos. Basta tinuturuan ko lang sila. At saka kahit sa mga anak. Halos di sa akin tumanda yung mga katulad. Masaya na sila doon sa ginagawa kong pagmamahal sa kanila. Kung hindi mo sila mahal, iiwanan ka niya. Naanyayahan ko kayo dito sa aking munting tindahan. Tikman ang aking recipe mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Araw-araw bukas, Pasko lang ang hindi. Sa Bonifacio Street, Barangay Flores, Malabon. Gusto niyong umorder, meron kaming landline 82816316. Tarachi, punta kayo dito sa aking munting tindahan, Aling Meli's Calendaria.